magkalaban po kami ni Danny Lacuna. Just so you know. I'm in the administration. Danny Lacuna won under opposition. So we were in huge number. No? And the opposition was like, ayos lang yung numero. Out of 38, we have a very good number as administration members of the city council. And we were taught, no, by some, na, wala yan, si Danny Lacuna, easy go, lucky lang yan. Kaya nyo yan kainin sa sesyon. We were taught that way. And I was very, sorry my ignorance, high school finish lang ako nung nag-umpisa ako sa konseho, madali rin ako napalundag. So, inaaway namin si Danny Lacuna. For so many months. You know, I think lawyers would understand this, that in a collegial body, it's always about numbers. No? And I felt so bad of what I did to him. Really. And there was an incident in my life that year na parang masyado akong magaspang. Oh, parang hindi na tama yung ginagawa ko. So, December of that year, naganap ako ng timing, no? I went to his office, no? Ako, nakasimangot lahat yung mga, ano ron. Siyempre, opposition sila, administrasyon kami, nakasimangot. Kailangan nito makulit na batang to. Sabi ko, nandiyan ba si Vice Mayor? Sabi, andyan po. Tapos, sige, baka pwede kong makausap. Then, pumasok sa loob yung secretary, and I was informed. You saw the picture, that table, kanina, ni Boss? That's where Boss Danny and I talked. And said, Vice, pasensya ka na, masyado ako naging magaspang. Parang hindi na tama yung ginagawa ko. You know what he said? Just to add truth to what you have heard a while ago, you know what he said? Alam mo, Isko, if I were in your shoes, I will do the same. I will follow orders. And I know you're just following orders. Nasyak ako, parang malayo ka pa lang, basang-basa ka na ni Danilo. So from there on, nagkabati kami, magpapasko. Tiniming ko talaga yun kasi pagkapasko, kapatawaran di ba? Tinatiming mo, good mood, environment, masayahin, di ba? And from there on, that was like more than 20 years ago, hindi na kami nagkaiwalay ni Danny Lacuna. Then, I often visit his office, learning things. So, he's a lawyer, just so you know. No? Ay, mo nga pala, nakakababanggit lang ni Dean kanina. And he taught me many, many times. Kasi gustong-gusto ko matuto sa konseho Budgeting, legislation. Ang alam ko lang sa pagiging konsehal, tumulong sa tao. Yun lang ang orientation ko sa gobyerno. Pero yung palang konsehal, manggagawa pala ng batas yun. Ala naman akong kaalam-alam at that time dahil high school finish lang ako. So one time, sabi niya, ni Danilo, pakonti na kami ng pakonti. Kasi I resigned from the administration, I joined the opposition, naging 6 na lang kami, tapos naging 5 kalahati. Yung mga politiko, kabisado yung ibig sabihin ng 5 kalahati. So si Danilo, Boss, tinutulonggis tayo nito Siguro sa meeting natin, chinuchuchu tayo nito. Ayan, hindi na, hayaan mo na yan. He would say,
naghaharimunan lang yan. That's how, I'm just telling you that ganong kalawak yung pananaw niya sa pakikipagkapwa-tao. So, noong kalaunan, ayun, si Roland, si Jong, yung kaming mga iilang bata niya, no? One time, he said, about mga 2005, din, Isko, ano bang pangarap mo sa buhay? Ganyan eksaktong sinabi niya. Sabi ko, boss, sigurado ka? Kasi, hindi mo makakausap si Danilo ng seryosohan. Kung seryoso siyang tumulong, pero pag kami nag-uusap, laging masayahin niya. That's why I don't want you to get sad because he will be more happier wherever he is now. And I believe is with God, no? Na pag kayo masaya. Sabi niya, hindi. Ano bang pangarap mo sa buhay? Sabi ko, boss, total pangarap lang naman to, usapang laway lang. Sabi ko, sasagad-sagarin ko na. Sabi ko, gusto ko maging presidente. Yes. Ang taas ng pangarap mo Sabi mo, pangarap lang. May awatan pa ba? Then he said, this struck me. Sabi niya, paano ka magiging presidente? High school finish ka lang. You go back to school. Dean, sabi niya, you go back to school. Then, fortunately, siya talaga, kasi wala naman akong tatay, no? Siya talaga yung nagtulak sa akin. Yung sinasabi ni JTB, na binibigyan siyang pang tuition fee, hindi siya nag-iisa. Dalawa kami. At totoo rin yun. Si Labong, pupunta sa bahay, o padala mo kay Kois, pambayad niya sa tuition fee dahil pasok ka na ulit. Without asking. He knows. Tapos, papunta kami sa Kalipay, doon sa Ross Boulevard. Kamusta sa eskwela mo? Mabuti naman, boss. Kamusta grade mo? Pasang-awa, boss. Sabi mo, ipasa lang Ayos naman. Hanggang nakatapos ako ng kolehiyo, then he said, you go to law school. Boss, Inglesa na yun. Ito nga, nanganganib akong pumasa. Pagluluin mo pa. No. I'll talk to Dean Magsalin. Si Dean Magsalin na taga Sampaloc din. Punta kayo sa Arellano. Then I applied, I went to my law school, then so on and so forth. One time, I think 2007, and the family can attest to this, yung kinukwento ni JTB, decision making na. No? Dito yung patakbo na si boss ng mayor. So, mananghali yun. Normal me, Semana Santa, na laging nagagalit ang asawa ko dahil kasi na-emulate kami ni Danilo Walang bakasyon sa amin. Trabaho. So, Semana Santa at bakasyon, yung misis ko nagagalit lagi. Ano bakasyon? Hindi ka pa tumitigil lang kakaikot. Dahil nag-iikot ako noon sa mga, pabasa. Dahil nagdadala ako ng luya at saka yung Skyplex sa mga pabasa. So, I received a call and, saan ka? Ay ko, boss, siyempre, umiikot lang sa Gedli. Dito lang, sa Tondo. Sabi niya, punta ka rito sa, Clark. Ano meron? Hindi, punta ka rito. Usapin ka ng pamilya. Punta na. Then, I was planning at that time to run for Congress. Kasi wala akong pere. Yung kusihal, pareho lang ang demographics o botante sa Tondo. So kung sino bumoboto sa yung kusihal, siya rin pwedeng bumoto sa iyo ng congressman. Kaya sa Tosgas, hindi kailangan masyadong malaki. Totoo po yun. Ang puhunan namin Larolan, laway. Nanguusog lang ho kami ng tao. Dahil talagang alaws kami. So, I went to Puntana, not knowing kung ano yung sabihin niya. Then he said, pare,
O, type ka ng pamilya. Ikaw na ang tatakbong vice mayor. Sabi ko, ha? Boss, wala akong pera. Baka maging pabigat lang ako sa iyo. Tanggapin na natin yung offer. Masaya na ako sa Tondo. Sabi, hindi. Wala kang pera. Dalawa na tayo walang pera. Ganon kasimple. Walang kipit balik. Wala. Pikit mata. Kami, nila Roland, nila JTB, good soldier kami. We never ask why. We've learned it from him. You never ask why. Just follow. Believe in the leadership. If you believe in the leadership. So, say yes. Yes, boss. Pag sakay ko ng Chikot, uwi, Joel, kung si Al na, natapos din ang term ni Joel, Joel, cancelin nyo na yung pangarap nyo maging congressman. Ha? Bakit? Takbo tayong vice mayor. Ha? Malaki yung Maynila, wala tayong pera. Because it may cost ang election. But, you know, why am I telling all, even my friends and pati mga, because gusto ko sa mga kasama namin ngayon, now it is our job to immortalize Danny Lacuna. Kasi, hindi siya nabigyan ng pagkakataon na alam nating magiging mabuti siyang ama ng lungsod ng Maynila. At yung kabutihan niya, isinalin niya sa atin. Paano magbalasakit sa tao, paano unahin ng tao. Kaya hindi niya napansin yung partidong itinatag niya, hindi Asenso Manila, Asenso Manileño. It speaks of the people. So we were trained, guided properly, Vice Mayor Danny Lacuna, to care for our people. Tao muna. Totoo yun. Ikaw ang una kay Danny Lacuna. And the same sign that we innovate, which is God first. At yun, nagsimula kami sa 5 kalahati. Then, the next election, out of 36, we were 21. The next election, out of 36, we were 27, plus the Liga, and so on and so forth. And today, we wanted to give honor and credit to Danny Lacuna, because first time in the history of Manila, a very young party, more than just a decade, created by Danny Lacuna, lahat halos ay Asenso Manileño. So kaya tayo na mga naparito o nasa mga pampublikong opisina, mga halal na public office, or even in government, who were, by one way or another, Boss Danny extended assistance for you to be part of service to the people. It is our obligation in our own little way to continue to bring the church in memory, not only by gratitude, but by passing it on, his vision, his love for the people, love for the service. Yon, tingin ko, obligasyon natin lahat yun. Kaya sa inyong lahat, huwag nyo nang masyadong kalungkutan. Malungkot ang mamatayan. Pero ito naman, tingin ko, ikinalulugod to ni Danilo kasi may ugali yan manood ng TV.
Ugali niya manood ng TV habang pinapanood ka niya sa TV. At habang pinapanood ka niya sa TV, sasabihin, ang bata ko, ang galing na magsalita. Oh. Di ba, Joel? Bata ko yan. There's this sense of pride that kapag naniwala siya sa iyo, he will go all in and help you. And of all the things, or if I may put it in right perspective, of all alliances, of all partnership na ginawa ko sa buhay, sa politika, no? In terms of political alliances in strengthening our group, no? Sa lahat ng yun nakasama ko, maraming salamat sa inyo. Pero, ang gusto ko lang ipaalala muli sa aking sarili at sa iba pang mga kasama rito, it was Danny Lacuna who believes in me. Siya naniwala. High school finish, Tolonges sa Tondo, uhugin, 23 anyos, hindi makapagsalita ng isang sentence na English. Ngayon may pa-diction-diction pa ako din. Imagine mo yun. Diba din? Yeah. What would, how, hindi mo mapilian ng salita na only person, yung taong nakatingin sa'yo, ang nakakakita lang sa sarili mo. Nakita mo yon? Minsan yung hindi ka maniwala sa sarili mo, pero yung ibang tao, pinaniniwalaan ka na kaya mo. And for that, no, lahat naman ng yon, in our own little way, na lagi ko rin pinapaalala sa huwag ninyong sasayangin ang isang bagay na itinaguyod ni boss. Kasi ipinasa lang sa atin ang sulo. So it is our obligation na ipasa natin ang sulo ulit sa mga susunod na henerasyon. So muli sa inyong lahat, no, on behalf of Family Dumagoso, ako po ay anak sa labas ni Danny Lacuna. As a matter of revelation. Yun ang joke namin dyan sa Biyaya. No? On behalf of my wife and my kids, I'm really grateful to each and every one of you. I know the family of Lacuna, the family Lacuna is grateful to you, but let me extend my gratitude to each and every one of you joining us here, visiting Boss Danny, giving respect and recognition. Now, last, again, I know some of you are here who are in public office. Elective office. Yeah. The least thing that we can do in our respective office is do good to our fellow Manileño. Yun, tingin ko, sasaya ng sasaya si Boss Danny. And by doing so, you are now immortalizing his vision, his dreams and aspirations for a better Manileño and for a better Manila. Pagpalainawa kayo ng Thank you.